Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Masang Pilipino. Title, Pangulong Marcos, target ang zero hunger bago matapos ang kanyang termino. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matuldukan ang gutom sa bansa bago siya bumaba sa pwesto. Sa pakikipagpulong sa mga benepisyaryo ng Food Assistance Program ng pamahalaan, iginiit ng Pangulo ang kanyang layunin na matiyak ang sapat na pagkain para sa bawat Pilipino. Sabi niya, sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala ng gutom na Pilipino. Kaugnay nito, patuloy ang pagpapalakas ng walang gutom program upang matugunan ang food insecurity ng bansa. Okay, tingnan natin ang nag-react ha. 5,300 ang nag-react, 4,700 ang tumatawa, 158 ang galit, 415 lang ang nag-like. So anong percentage yan? 98% tinatawanan ang Pangulo. Walang naniniwala sa kanya. Okay. Maganda kung sana magkatotoo. Sana magdilang anghel ang Pangulo. Kailang iba yung desire, iba yung pangako, iba yung dito magaling ang Pangulo. Yung mag-vision siya ng napakaganda. Kaya ang problema, kulang siya sa yung reality. Hindi niya iniisip kung kaya ba ito. Basta ang kanya, maipalabas lang niya yung kanyang dream, yung kanyang na hindi naman masama. Para sa kabutihan man niya ng Pilipino, yung kanyang dream, legacy na walang magugutom na ito, nung bagong upo siyang Pangulo, nung marami pang nagtitiwala, naniniwala sa kanya kasi hindi pa lumabas yung budol system. Tinanong siya ng media, what do you want the people to remember of you? Parang gano'n ba? Anong gusto mong iwanang legacy? Sabi ni Pangulo na na-shock daw siya, hindi siya nakasagot kagad. Kaya lang, bigla daw sumagi yung sa isip niya, yung walang gutom. Kaya sinabi niya, gusto ko yung legacy kong iiwanan yung wala ng gutom na Pilipino. Kaya hanggang ngayon, paulit-ulit yung sinasabi niya na walang gutom na Pilipino. Kailang real talk. Mayroong survey ang SWS. Yung hunger rate, poverty rate, tumataas itong kanyang termino. Halos parehas na kataas nung pandemic level. Expected nung pandemic dahil hindi tayo makalabas, hindi ka makatrabaho, magugutom ang Pilipino. So mataas ang hunger rate nung pandemic. Sa ngayon, halos maabot na yung hunger rate nung So paano ka magkakaroon ng zero hunger? Ngayon, nasabayan pa ng krisis sa langis na hindi natin alam hanggang kailan ito matatapos. Kaya suntok sa buwan yung pangako o yung legacy ni PBBM na walang magugutom. Kontra yan sa prophecy sa Biblia. Baka hindi niya alam. Ito, nakasulat. Kasi, kailan ba yon? The other day, nag-uusap kami tungkol sa presyo sa gasolina. Kung bakit tumaas ang krudo. Nabanggit ko lang na kasalanan ito lahat ni Trump. Bakit niya inatake ang Iran? Ganon ang sabi ko, yung aking sister-in-law, kung hindi nangyayari ito,
hindi mangyayari yung propesya sa Biblia. Dahil may prophecy sa Bible na darating ang panahon na magkakaroon talaga ng taggutom. And she is correct. Kaya maalala ko ito, sinerch ko, Matthew 24. Tinanong ng mga disciples ng Panginoong Isus, ano yung signs of His second coming? Kasi babalik ang Panginoon for the second time. Ito ang mga signs, basahin ko. You will hear wars and rumors of wars. Kung bakit nagkakagera ngayon sa lahat, sa buong mundo, ang daming mga gerang nangyayari. Excuse me. Hindi pa nga natutuldukan yung Ukraine-Russia war. Ito, nandyan na naman sa US, Israel versus Iran. Oh, nagkakatotoo na ito. You will hear wars and rumors of war. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines with S pa. Famines, kagutom with S. There will be famines and earthquakes in various places. Mangilan-ilan lang sa mga sinyales. Nagsalita ng Panginoon, magkakaroon ng kagutom. At ito na nga nangyari. Yung presyo na, grabe, yung binibili ko noon, ang hili ko tamban, o yung, ano ba yun? Tamban, baramban sa Ilocano. Tig 50 lang noon. Ngayon, 150 na. Kanina, bumili ako. Yung tamban, baramban. So, pataas ng pataas ang presyo ng lahat. Kaya, ang mangyayari yan is magre-resulta ng kagutom. So, paano mangyayari? Yung dream, pangako ni BBM, sinasalungat niya ang kagustuhan ng Diyos. So, bakit babalik ang Panginoon? Ito, baka hindi nyo alam. Purpose niya is para iligtas yung mga totoong tagasunod na niwala sa Kanya. Magkakaroon ng tinatawag na rapture. Kasulat yan sa Bible. Pag ngayong araw, babalik na siya, yung totoong mananampalatay sa Kanya, biglang mawawala sa mundong ito at dadalhin niya na sa paraiso. At maiwan dito ang mga hindi totoong sumampalataya sa Kanya. So, kaibigan, para sigurado kang madala ng Panginoon, pag rapture na ngayon, gawin mo lang ABC. Yung paniwalaan mo lang ang gospel ng Panginoon, yung magandang balita niya. Gawin mo lang ABC. Simple lang yan. A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala ka lang na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng inyong kasalanan. And C, commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Kung magawa mo yan ng buong puso sa ngayon, pag rapture ngayon, pagbalik ng Panginoon today or some other day, madadala ka sa hindi ka. Kasi ang maiiwan dito, yon maghihirap, maghahari na yung tinatawag na Antichrist. Magkakaroon na ng 666. Mamarkahan nilang. Anyway, medyo nakakatakot dito but let's prepare ourselves for the second coming of our Lord Jesus Christ. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Namogero. Okay, salamat ana yung nag-sponsor. Sa pangito. Okay, nakabot na dire.
Karon naman na gyud sa pag-ato. Hindot na gyud nga tanawon. Sa nag-sponsor aning Sin